Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, talaga niyang kalapati. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. So what's up mga kaamigo, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to Punong Ministro Love TV. So ngayong araw mga kaamigo, meron tayong maagang bisita. Ito, may tukod po dito mga kaamigo sa ating loft. Ayan o, napakaganda po at makinis na makinis yung ating bisita, no? So hindi ko alam kung ito po ay sa atin o bisita lang talaga natin na dumapo at nagpapahinga sa ating landing board, no? So abangan po natin yan mamaya pagka nagising na yung mga loftman natin ay ipapacheck ko po yung kalapati na yan. Habang inaantay natin yung ating mga loftman na magising at ma-check yung kalapati na yan kung kanino, ay mamaya pong gabi mga kaamigo ay meron po tayong magiging bagong alaga, okay, dito sa ating loft. At ito po ay mag-asawa, breeder na napakalakas lumipad mga kaamigo. At ito ay nakatira sa mga bundok. At rare po ito mga kaamigo. Bihira lang itong makita ng kung sino-sinong tao dahil napakailap po nito. Pag nakakita ito ng tao, lumilipad na po sa mga puno at hindi na po ito makikita. So plano ko mga kaamigo na paramihin dito sa ating loft, dito sa ating colony. Tingnan natin kung magtatagumpay tayo na maparami sila dito. At ito nga po ay rare. Mahirap makita, mahirap mahuli. At ito po kasi ay napakalakas lumipad. Grabing lumipad ito mga kamigo ko. At ito nga ay gusto kong maparami dito sa ating loft kasi nga ito talagang napakasarap nito mga kamigo ko. Okay? So malalaman nyo po yan. Pagdating dito, iuwi ko, kukunin ko sa Maynila nga mamaya. At pagbalik ko mamayang madaling araw mga kamigo ay kasama ko na rin yung aking magiging alaga na ito na rare. Okay? Abangan nyo po yan mga kamigo ko. But for the meanwhile, abangan po natin itong kalapati na ito kung talagang atin ito. Okay, let's go. Okay, nagpakawala pa lang si Kokoy ngayon. At baka masama na dyan yung isang ibon na yon, no, mga kaamigo. At yun nga, sa atin pala yung isang ibon na yon. Yun daw yung ayaw pumasok kahapon, yung makulit. So, yun, natulog siya sa labas, mga kaamigo. Hindi na napagtyagaan ng mga bata natin. Palagi ko ito yung hinahanap kahapon ng isang bataan natin dito nung maakit-akit pa. Alright, so ayan, sabi ko lang na bibilangin yung mga kalapati kapag umuwi sa hapon para alam mo kung may nawala at walang nawala. Kasi importante lagi yung counting ng mga kalapati natin kasi hindi natin masasabi na kapag hindi umuwi baka na-aksidente. Hindi natin alam kasi ang paglipad ng kalapati minsan na-aksidente yan Yung lumilipad lang yung kalapati natin, nabangga sa serga ng kuryente. May mga ganon mga kaamigo. Kaya na-aksidente yung iba. Kaya hindi nakakauwi. Kaya mahalaga na nabibilang natin yung ating mga alaga kapag katapos nilang lumipad. Okay? Pag nagpapakain tayo, madali lang bilangin yan kasi naka-stay lang yung mga yan O kaya pag nakadapo sa mga box perks, kung meron kayong box perks o B-perks, ganon, madali na mabilang. Pero importante yung counting ng mga kalapate kapag katapos nilang lumipad, pagkatapos nilang lumaya dyan sa labas. Okay? So yung mga ibang YB natin, medyo pagaling na yung mga bulutong. At may pa isa-isa na tayo maiaakyat dito siguro pagdating ng mga Kasi mga kamigo, magti-training na tayo Lapit na tayo mag-training, kaya kailangan yung mga kalapate natin. Ayun. Masanay na natin. Lalo ito pa isa na to. Ano ba ito yung isa na to? Uho na uhaw Uho na uhaw. Gusto nila kaagad na pagkatapos lumipad mga kamigo. Nakuhanan ko lang sila tapos na silang lumipad. Ayan So tingin ko nandyan na yung isa kanina na nakita natin dito sa landing board. Okay? Ayan mga kamigo. At mamaya akitin natin yung mga kalapati natin. At makamusta natin yung mga katawan ng ating mga kalapati na yung mga dumating kahapon galing karera. Habang nag-aantay tayo mga kaamigo ko ng update sa ating club kung matutuloy pa ba yung Norte at hindi, ay waiting na tayo sa advisory nila at mga updates. Okay, i-update ko rin kayo mga kaamigo ko. At yun nga, hindi ako makikialam sa mga issue na bumabalot ngayon dito sa mga club natin. Sa mga club dito sa Nueva Ecija, Pampanga, at kung saan-saan pang club, nagkadamay-damay na po kasi mga kaamigo ko. At yun nga, sabihin na natin, nagkaroon ng problema yung mga club dito. Okay, yung mga nagkakarera, may nagpahuli na tao. So, yung hanggang doon na lang yung aking masasabi sa issue na to. At ayoko na makisawsaw, ayoko nang stress mga kaamigo
Kaya yun lang, abangan po natin yung mga update dito sa mga mangyayari, okay? Pero kasi mga nagtatanong mga kaamigo ko, bakit biglang parang hihinto na yung karera sa norte? Yun na nga po mga kaamigo ko, ayoko yung kasing makisawsaw. Baka na naman kasi lumala na naman. At marami na naman mga basher na bayaran o kausapin para siraan ako. Ayoko na mangyari yung tulad ng dati na ako na yung tumutulong sa mga kalapatid sa mga karerahan dito sa Nueva Ecija para maging malinis at maganda. Ako pa yung napapasama. Kaya ngayon, hindi na ako makikialam sa mga issue ng mga club. Okay? At kung sino man yung mga naninira sa mga club na yan, bahala sila. Okay? Pero dahil dyan mga kamigo ko, meron daw kasing isang tao na nagpahuli o nagtimbre sa mga club na dadaan dito sa norte. At yun ang hindi ko napapakilamanan. Bahala na sila mga kamigo ko. Ayokong mapasama na naman ako bandang huli. Kaya abangan na lang natin yung update mga kaamigo ko sa karera ng norte. Okay? So abangan na lang natin yung magiging final update ng mga club dito sa Nueva Ecija. Kaya ko sinasabing mga kasi marami po. Okay? Hindi lang yung club na sinalihan natin yan para sa derby na ito. Kung hindi, naapektuhan din yung ibang club kasi mga kaamigo ko. Okay? So, hindi na lang ako makikialam sa issue. Hintayin natin masolve yung mga problema na ito. At sana managot yung tao na talagang may pakana ng lahat na ito. Kaya nagkaroon ng malaking problema yung mga club dito sa lalawigan natin. Okay? At hindi lang dito sa lalawigan natin, sa ibang bayan pa. Okay? So, sana mabigyan ng hustisya to upang nang sa ganun, mga kaamigo, yung mga kalapatids natin na malulungkot ngayon, yung mga panshir, dahil sa sobrang laki ng ginastos mga kaamigo sa karera na ito, sa paghahanda, okay? Mga pagod, puyat, napakalakas po ng gastos dito mga kaamigo ko. Kaya sana matuloy itong karera na ito at magawa ng paraan, magawa ng solusyon. Ang lahat naman nadadaan sa magandang usapan. Kaya abangan po natin mga kaamigo ko. Pero dahil dyan, nakasuporta po ako sa club natin. Nandito lang ako para sumuporta sa kanila. Nag-aantay lang ako kung ano man yung maitutulong ko sa club na ito upang nang sa ganon ay mas mapaganda pa natin yung karera dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Okay? A few minutes later. So dito naman tayo sa ating mga YB, yung mga flyers natin na naka 3M banded, 2M banded. Yan, sama-sama na sila dyan mga kaamigo ko. At monitoring lang ako sa mga katawan ng mga yan, yung mga condition ng mga yan, kasi sila na yung mga sasalang mga kaamigo ko sa susunod na mga karera sa South. Sa South, baka sakali mga kaamigo na makadulo tayo ng karera. Ibig sabihin yung club. Okay? Kasi dito sa Norte, may problema nga mga kaamigo sa ngayon. At sana ay masolusyonan na para tuloy-tuloy yung saya ng mga kalapatids natin, yung mga panshare natin na mga kaamigo natin. Okay? Dahil kapag walang karera dito sa Nueva Ecija, malulungkot yung mga kalapatids natin. At syempre, isa na rin ako malulungkot kung walang karera sa Norte. Kasi dito mas mabilis makauwi yung mga ibon natin at malapit kasi. Pero pahirapan din sa mga bundok. Okay? So yung mga pangkarera natin, relax lang. Ayan, dumating lahat yung mga kalapati natin. At yun nga kahit na nagkaganon nai-release pa rin kahapon yung mga kalapati. Nakauwi naman ng maayos yung mga kalapati natin. At mga kamigo ko, habang pinapakain yung mga kalapati natin na yan, kailangan lang natin na i-monitor din sila kung ano man yung naging kondisyon nila sa truck hanggang sa pag-uwi dito. Kasi Sabado, nasa truck lang sila, no, mga kamigo. Tapos stress sila doon. Pag-uwi, yan. Okay naman yung mga katawan, mga kamigo. At sana magtuloy-tuloy lang, okay? So dahil dyan, yung mga YB nga natin, kailangan lang din natin na i-ready sa South. Kasi baka biglang puro South na lang yung karera natin at wala na sa Norte. Kaya magre-ready tayo ng mga pang long distance bird at may kasama na rin na speed. O pang long distance na, may pang speed pa. So yun ang mga kailangan i-ready natin kasi nga magagaling yung mga kalapati ng mga taga Nueva Ecija. Halos lahat dito na kumakarera napakabibilis. Long distance na, napakabibilis pa. Kaya mahihirapan talaga na magpanalo rito. Kailangan lang tiyagaan. Kailangan lang marami kang pera, panggastos, di ba? Napakagastos po kasi ng karera ng kalapate, mga kaamigo, kaya hindi basta-basta ang mag-alaga ng mga pangkarerang kalapate. Kaya yung mga nag-i-start dyan, pag-isipan nyo muna ng 10 ulit
bago kayo bumilang sa pagiging puncher, ano? Kasi una, dapat ang magiging kalapati ninyo, talagang mga lahi ng champion dapat una. Para nasa gitna na kayo. Mahirap kasi mga kaamigo na mag-i-start kayo, puro hingi. Aba, hindi po kayo magpapanalo pagka puro hingi. Dapat gumagastos din kayo. Kailangan bumili kayo ng mga breeder na sa mga kakilala niyong pansir. At pagka hindi nyo kakilala, huwag kayong bibili kasi baka maloko kayo doon mga kaamigo. Mahirap maloko. Makakabili nga kayo, magandang tingnan, pero yung bloodline pala nun, iba. Hindi yun yung bloodline na pang champion. So kailangan malapit sa mga overall champion, mga super set winner. Yan ang kailangan nyo mabili. Mga kapatid ng mga nanalo. At least mga kaamigo, merong line na yun na dumudulo yung mga kalapate, complete clacking pa. Yung mga ganyan na magandang mabili. Pero kung aasa kayo mga kaamigo sa mga hingi, mukhang malabo kayong magiging mapagpanalo in the future. Kasi puro hingi yung kalapate ninyo Dapat gumagastos din kayo. Kasi yung mga hinihingan nyo ng kalapate, gumagastos din po yan mga kaamigo. Malaki din yung ginagastos namin. Sa patuka, sa vitamins. Tulad sa akin, 2 lobang ko. Malaki yung gastos ko dyan mga kaamigo. Pero kung may bibili, mapapagbigyan naman. Lalo kung madami yung bibilin mga kaamigo. Mabibigyan ko pa ng pre. Kaya mga pinapahuli ko yung mga pampre ko na yan dyan. Sobra-sobrang mga breeder natin yan mga kaamigo. Okay? Pero yung kulungan na yan, gagamitin natin yan doon sa darating nating alaga. 2 yon. Kaya mauubos lahat yung mga kalapati dyan, pati manok dyan. Aalisin natin dyan. Doon natin lalagay sa colony yung darating nating aalagaan na galing ng bundok. Okay? So, for the meanwhile, eto, mga kalapati natin, kailangan dyan monitoring lagi. Ako yung nakakakita lagi dito ng may one eye cold dyan sa mga kalapati natin na yan. At kailangan lang habang nagbablog tayong ganyan, nakamonitor tayo sa mga mata, paa, kasi nandyan yung sakit Tapos kung pag malungkot yung kalapate, makikita nyo kaagad yan. So sa mga poops, mga kaamigo, kita yan kapag lusaw yung poops, tapos na, may sakit yun. Sigurado yun at hindi kumakain. Sigurado yun mga kaamigo ko. Kaya lagi nyo tatalasan yung mga alaga ninyo. Basta't nagpakain kayo, habang nagpapakain kayo, monitor. Tingnan isa-isang kalapate. Hanggang sa tumitingin kayo, may makikita kayong kakaiba sa kanila. At pagka nakakita kayo ng kakaiba sa kanila, yun na. Ibukod nyo na kaagad. One eye cold, halak, sipon, nakakahawa po agad-agad yan. Tapos yung bulutong nga, tingin ko yung bulutong talaga infected yan It means parang nakakahawa talaga Kasi pag nagkaroon yung isa, magkakaroon pa rin yung iba mga kaamigo. Kaya talagang dapat lang na i-monitor nyo palagi yung inyong mga kalapate. Okay? At syempre mga kaamigo, lagi nyo tatandaan na yun yung sinabi ko kanina na kailangan kung magsisimula kayong lumaban ng karera, okay? Unahin nyo yung budget. Budget ang importante. Sunod, mga kalapate. Sunod, yung kalinisan na gagawin ninyo palagi sa inyong loob. Okay, importante yan. At syempre, yung mahabang oras ninyo sa pag-aalaga ng kalapate. Google kayo dyan ng mahabang oras mga kaamigo. At gumastos kayo. Huwag kayong umasa sa mga bigay o hingi. Kailangan gumastos kayo para magkaroon kayo ng mga kalidad na mga kalapate. Yung magagandang kalidad. Bumili kayo sa mga, yun nga, yung mga nasabi ko kanina, sa mga kilalang pansir, yung mga nagcha-champion. Yan ang kailangan nyo, okay? At the same time, syempre, mag-enjoy lang sa paglaban ng karera, yung mga kaamigit kalapatids natin. Bagamat may mga problema ngayon dito sa mga club natin. Okay, sana maayos din na agad yan para magtuloy-tuloy na yung saya ng mga kalapatids at mga kaamigo natin na kasali sa mga derby, okay? At hindi lang sa derby, iba't ibang klaseng category pa yung mga sinalihan natin. Sobrang laki ng gasto, sobrang pagod, puyat, lahat nangyari na. Pero kailangan natin magtiyaga mga kaamigo ko at samahan nyo ng dasal. At sa mapupunta at babalik uli sa normal ang lahat. At sana magtuloy-tuloy na yung mga labanan na to. Kalapati lang ang magkakalaban mga kaamigo ko. Ang mga tao dapat magkakaibigan dyan. Okay? So inuulit ko, hindi ako sasawsaw sa mga issue ko ano man yung nababalot ngayon dito sa lugar natin, sa mga club dito sa atin at sa ibang lugar pa. Hindi na ako sasawsaw sa mga issue na yan. Tigil na ako dyan. Nadala na ako So ginawa ko ang lahat para mapabuti yung mga club natin. Tumulong ako lahat ng klaseng pagpopromote ginawa ko na.
So, yung club na ang bahala sa solusyon pagka ganitong may mga problema na. Okay? At sana mga kaamigo ko, magkaisa na yung mga kalapatids natin at mga kaamigo natin. At tayo din naman kasi ang magkakasama hanggang huli at sa mga susunod pang henerasyon. Okay? At bukas mga kaamigo ko, abangan nyo po at nandito na yung ating in-order o binili sa isang vlogger, okay, na nanggaling pa ng kabundukan itong ating mga bagong aalagaan. Ito po ay may pakpak, ito po ay may mga balahibo, may buntot, may paa, lumilipad mga kaamigo ko, at ito po ay rare. Okay? Abangan nyo po at hulaan ninyo kung ano po ang nasa bayong na yan mga kaamigo ko. Malakas po yan lumipad at bihira lang po ninyo itong makikita sa ating kapaligiran. Napakailap po ng mga alaga natin na yan, okay? Na bago nating aalagaan sa ating loob. Let's go! Sa mga bisita po natin dito sa ating YouTube channel, welcome po kayo lahat mga kaamigo ko. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin yung notification bell upang maging updated kayo sa aking mga latest video. Okay? So, lagi nyo tatandaan, happy flying, mag-enjoy lang sa karera. Maraming salamat. Keep safe everyone. God bless all. Thank you! With punong ministro, Love TV.